Sabi nga sa Bible, how good and how pleasant it is to dwell together in unity. Alam niyo po, natutuwa ang Lord tuwing ikaw ay kumakamay at ikaw ay yumayakap na may kasamang kaya mo yan. Yan. Pwede po ba sabihin mo sa katabi mo, ako'y masaya. Sabi mo, ako'y masaya na nandito ka. Yan. Sa kabila, ako na may masaya din na nandito ka din. Yan. So, pwede po ba, minsan pa, tayo lahat muna ay tumayo. And let's continue to declare our calling verse, our tool verse, which is Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, and He is the Anointed One. And our culture, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Palakpakan po natin ang Lord. Wow. Sige po, tayo po makakaupo na. Hallelujah. So, nito po mga nakaraang araw, yan. Sabi ko sa inyo, ako may hawak ng mic ngayon. So, kapag po, parang ilang linggo kasi na si Pastor ang may hawak ng mic, kaya wala akong magawa, di ka? Pero ngayon, dahil ako po may hawak ng mic, yan. Joke lang po. Sino po dito ang excited sa Pasko? Yun, liwanag. Yun, nakita ko ang kagandahan ng mga, Sino pong excited sa Pasko? Yan. Sinong naka-receive na ng 13 month? Mamaya tayo lunch. Bigla ka rin. Yung mga naka-receive na ng bonus. Yeah, Anthony. So, isa po sa blessed season, naniniwala ako ay December, di ba? And naniniwala din po ako na kung paanong blessed yung mga tumatanggap, ay mas blessed ang mga nagbibigay. Naniniwala po kayo? Okay, so ngayong umaga po, ang aking pong isi-share is all about the supernatural breakthrough. Sabihin mo nga, supernatural breakthrough. Kapag sinabing breakthrough, ang sabi po doon, kapag sinearch mo siya, ano ba ibig sabihin ng breakthrough? Ang ibig sabihin po nito ay bigla. Biglain mo nga, katabi mo, biglain mo nga. Biglang nagmahal, ay hindi ganon. Hindi yung biglang nagmahal, iba yun guys. Biglang nagka-crush, ay iba yun. Yung biglang tingin, parang, sabi mo, joke lang. Sabi po dito, ang breakthrough ay bigla. Dramatic. Wow, sino ditong OA? Yeah. Yung OA, mas OA pa dyan kapag breakthrough. Dramatic. Something important that is discovered. Parang hindi mo pa naranasan, pero na nakita mo, wow, grabe. And ang breakthrough daw po, this is something na nagaganap sa buhay ng isang tao na hindi pa nagaganap noon. Sino dito ang gusto magka-breakthrough? Yan. Alam niyo po, sobrang lawak po ng pag sinabi nating breakthrough, may iba-ibang areas ng breakthrough, pero meron lang po akong 2 point na i-share. And I pray na Lord po ang mangusap sa atin dahil naniniwala po ako, oras mo na. Sabi mo sa katabi mo, oras mo na. Oras mo na para mag-breakthrough. Amen? So, sabi po dito, sino po dito ang tuwing Pasko ay naghahanda? Naghahanda kayo sa bahay. Yan. Okay. Sino naman po dito tuwing Pasko, wala siyang pakialam, basta kakain na lang siya? Yan. Alam mo po, madalas yung mga nanay, yung mga adult, tayo po yung nag-iisip ko ano ihahanda, di ka? Tapos yung mga bata, basta na lang, bakit walang salad? Sila na lang yung nagtatanong. Pero kumbaga nadating na lang sila sa table, ready na ang lahat. Di po ba? Alam niyo po, it's very similar when it comes to the blessings of the Lord. Ready na. Nakahanda na.
And pagdating natin, tatanggapin na lang natin. So ngayong umaga, meron pong dalawang bagay tayong pag-uusapan about breakthrough. Or kung ano ba, about breakthrough. And sige, mag-start na po ako. The first thing that we need to have is, number 1, the breakthrough with our spiritual life. Ang breakthrough, hindi mo siya mararanasan kung ikaw ay walang spiritual life. Yan. Paano po nasabi yon? Ang breakthrough sa buhay ay mararanasan mo lang kapag meron kang Jesus sa puso. Tingnan mo yun nasa harap mo. Mukha ba may Jesus yan sa puso? Iba ang laman ng puso. Yan. Ang breakthrough ay nagaganap sa buhay natin kapag nararanasan natin si Jesus. Bakit? Ano nga po ang ating ultimate purpose? Ultimate, mission, vision yon. What is our ultimate purpose? To be with Jesus. Sabay-sabay? To be with Jesus. That is our ultimate purpose. Mararanasan mo lang ang breakthrough na hinahanap mo kapag alam mo na ang ultimate purpose mo ay to be with Jesus. Bakit po ganon? Bakit kailangan ko si Jesus para mag-breakthrough ako? Pansinin niyo, ang dami-daming taong mayaman. Kahit ang yaman, parang hindi sila masaya. Ang dami-daming taong mayaman pero mag-choose na, tama ba? Na i-end ang buhay nila. Ang daming tao na sikat, powerful, pero bakit parang ang gulo-gulo ng buhay nila? The breakthrough is not there. Parang maraming pa rin silang pinagdadaanan. Why? Because we need Jesus. That's why for us to experience breakthrough, kailangan yung number 1. Kailangan ang breakthrough muna sa spiritual life natin. Kailangan ang breakthrough muna sa loob natin, sa puso natin, sa pagkatao natin. And mahahanap po natin yan kay Jesus. Sabi po doon sa John 3:16, yan. Sabay-sabay nga, 1, 2, 3, go! For God so okay. Ito po ang puso daw ng Bible, ang John 3:16. And the very reason kung bakit natin mararanasan ang breakthrough ay dahil binigay ni Father God si Jesus para sa iyo at para sa akin. Bakit? Hindi po natin mararanasan ang breakthrough dahil tayo in nature ay makasalanan. Dahil tayo, simula pa lang kay Adan at kay Eva, nagkaroon na ng kasalanan na minana natin na hanggang ngayon ay dala-dala ng mga taong hindi tinatanggap si Jesus. That's why when God, the Father God, gave Jesus para sa kabayaran ng utang na kasalanan, nung binigay niya, bayad na ang kasalanan, bayad na ang hadlang para maranasan natin ang breakthrough. Ano po ba yung mga pumipigil sa breakthrough natin na mabibreak lang natin when we have our spiritual breakthrough, kapag naranasan natin yung relasyon kay Jesus? Ano ba yung mga sins? Madalas po ang breakthrough ay napipigilan ng mga kasalanan. Anong mga kasalanan? Minsan yung mga kasalanan na minana mo pa sa kanununuan. Alam niyo po ba, sino po ditong familiar sa pagpapaalbularyo? Ouch. Yung mga anting-anting. Alam niyo po, makwento ko lang, nung ang lolo ko po ay pumanaw, meron po siyang isang room sa bahay na wala pong gumalaw. Ayaw ng mga tito ko, ayaw ng mga pinsang ko kasi nakakatakot yung kwarto na yun. Puro ribulto, puro coins, puro anting-anting, as in sobrang dami. Alam niyo po, inantay nila kami, tinawagan po nila ang tatay ko, sabi nila, Kuya Gilier, please, pakilinis ng kwarto ni tatay. Hindi namin gagalawin. Kasi yung pong mga kapatid ng tatay ko, takot sila. Dahil alam niyo po, ang mga yun, mga anting-anting, adulterous things, idolatry, yun po ay may kasamang sumpa. So, ang ginawa po namin, tinawagan kami ni tatay, pumunta kami magkakapatid. Alam niyo po, ang nag-gather namin, 3 sako na kung ano-anong anting-anting. Ang lalaki ng coins, may malaki, may maliit, may kwintas, may kung ano-anong dasal. And nung ginather po namin yun, nakalikom kami ng 3 sako. Sabi ng tita ko, itapon nyo yan, wag nyo yan dito sa bahay. Kasi alam po nila na ang mga ganong bagay ay may kasamang sumpa.
Isa po ang mga ganun sa reason kung ba't hindi tayo nagkaka-breakthrough. Na kailangang ma-deal, na kailangang ma-ask mo sa Lord, Lord, these things, kailangan namin itong maalis, Panginoon. Kailangan natin itong ihingi ng tawad. And these things, ito po ay kaya mo lang gawin if you have a personal relationship with Jesus. Ano pa po yung mga kasalanan? Yung pong kasi di ba yung nga, idolatry, yan. Alam ko po, relate po kayo. Kahit po yung mga tatay ko, nagpapagamot din po sa albularyo dati. Kailangan pala natin yun, ihingi ng tawad for us to experience breakthrough. Ano pa? Yung mga iba pa nating ginagawang mali, kasalanan, na ikaw lang ang nakakaalamat sa Lord. Those things are the reason kung bakit hindi natin nararanasan yung breakthrough na ipinangako ng Lord. And kung bakit parang ang ganit. Meron na ba dito nagsabi, parang ang ganit? Kaganit ga. Ako na may work naman ang asawa ko, may work naman ganito, ganyan. Meron naman kaming extra pa na business, meron naman kaming pinagkukunan na ganyan, may nagbibigay naman sa amin, pero para bang kaganit? Laging kulang. Naka ano po kayo ganun? Parang laging may kulang. Alam niyo po, ask the Lord. Search, Lord, meron ba kami sa puso namin, sa angkan namin, sa pamilya namin, sa akin, na kasalanan na baka hindi ko nabibigay sa'yo, na kailangan bayaran nung ginawa mo sa cross, na kailangan bayaran ng dugo mo, na kailangan mawala para maranasan ang breakthrough. Yun po yung number 1. Para ma-experience natin yung breakthrough sa lahat ng areas ng buhay natin, kailangan muna, pabalik muna nga sa 1, kailangan muna, magkaroon muna tayo ng spiritual breakthrough. At makukuha po natin yan sa dugo ni Jesus because of His forgiveness. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord for what He did in the cross. So, nung pong inaaral ko to, sabi ko, Lord, parang ano ba yung mga reasons? Bakit napipigilan ang breakthrough? Alam niyo po, gusto ng Lord magkarelasyon sa atin. Kapag tayo ay may relasyon sa Lord, kapag tinanggap natin yung ginawa ni Jesus sa cross, when we accepted Him as our personal, lahat po dito tinanggap si Jesus. Amen? Taas ang kamay na tinanggap si Jesus as personal Lord and Savior at naniniwala yan sa ginawa niya sa cross. Ibig sabihin, if you did that, kung ginawa mo yon, na-receive mo yung pangako ng Diyos, na-receive mo yung kapangyarihan na alisin, na tanggalin lahat. Naririnig nyo po si Pastor na magsabi yung generational curses, diba? Ano pa yung mga naririnig nyo sa prayer namin na mga leaders, sa pinuputol namin, any generational curses, any sins na minana sa saling lahi, anong mga aksidente, kapahamakan, di po ba binibreak natin yung sa prayer? The only way we can break that is through the blood of Jesus. And the only reason kung ba't napipigilan yung breakthrough sa buhay natin, kasi hindi natin binibreak yung mga chains na yon. So ngayong umaga, sa buhay mo, ano yung mga inire-reveal sa'yo ng Lord na baka sa angkan ninyo, sa buhay mo, sa pamilya mo, yun yung pumipigil para maranasan mo yung breakthrough sa buhay? Bakit sa pamilya namin laging may sakit? Bakit sa pamilya namin laging may namamatay ng maaga? Alam niyo po, may kilala kami ganun, sinumpa yung pamilya nila, walang makakarating sa inyo at the age of 32 sa mga anak mo. Alam niyo po, anong nangyari? Lahat nga. Walang nakarating. Isa lang, lumagpas sa 32. Bakit? That's a curse. Pero alam niyo po, kayang-kaya yung i-break ng dugo ni Jesus. Ano pa? Parang ang hirap ng buhay. Wala sa inyo pamilya ang yumayaman. Kahit nag-abroad na, kahit nagkanegosyo na, alam niyo po, that poverty, that's a chain na posibleng reason kung ba't hindi kayo nagbe-breakthrough. And God, the blood of Jesus, can cleanse all those curses para makalaya tayo. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Ano pa? Sige po. Sexual sins. Alam niyo po ba na ang dami-dami sa Bible na sinabi sa Old Testament na reason kung bakit na nagkakaroon ng curse ang isang pamilya or ang isang tao? Mga sexual sins, abortion, ano pa, immorality,
Ang dami-daming curse na inilagay doon na kapag ginawa, hindi lang yung taong yun ang magsasuffer, kundi up to 4th, 6th generation ng kanyang pamilya ay magsasuffer. Minsan hindi sa atin eh. Ba't kaya ganun ang pamilya namin? Parang ang hirap ng buhay. Parang lagi na nag-aaway sa lupa. 50 square meters lang naman magpapatayan. Di ba? Ano daw? Oy, anong laro nyo sa Christmas party? Ayun, agawan ng lupa. Ay, anong laro nyo? Ayun, saksakan, sa abunutan, sa Pasko. Bakit kaya ganun? Posibleng hindi po sa inyo. Pero pag ititrace niyo, baka sa nuno, sa lolo, sa lolo, sa lolo. So those are things na kailangan nating ihingi ng tawad sa Lord. Or posibleng ang parents or lolo or kung sino man nag-commit ng adultery. Alam niyo po, may balik yun. Bakit sino po dito? May kilala ko noon. Sabi niya, buti na lang di nagkaanak ng babae yun. Babaero kasi yun. Bakit? Kasi 'di ba may thinking na kapag babaero, yung tatay, ang ganti ay sa anak na babae, di po ba? Alam niyo po 'yan? Bakit? Because there's a generational curse na dumadaloy. And one of the reason bakit kaya hindi maranasan ng family natin ang breakthrough, baka meron tayong kailangang ihingi sa Lord ng tawad. Baka meron tayong kailangan na tubusin ng dugo ni Jesus sa buhay at sa pamilya natin. That's why we need spiritual breakthrough. Bago mo maranasan yung pagpapalang pisikal, pera, kagalingan, kailangan tayo muna. Kailangan yung puso muna. Kailangan yung buong pamilya muna natin ang matubos natin by what Jesus did on the cross. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Yan. And gustong-gusto po yun ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, alam mo gusto ng Lord, makalaya ka. Yeah, gusto ng Lord. Ayaw ng Lord na ikaw ay mabondage. And right now, maybe God is revealing. Alam niyo po, ang Lord nagre-reveal yan. Baka meron siyang nire-reveal sa'yo na kailangan mong ihingi ng tawad. Pwede mo sabihin, hindi naman po ako nagkasala, tatay ko naman po yung bilang bahay. But still, you are the representative of your family. And hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na dinala ka dito ng Lord. Because God wants you and your family to experience breakthrough. Pero bago yon, kailangan yung spiritual nyo muna. Yung puso muna. Kayo muna, sa atin muna magsimula. Yung breakthrough na hinahanap natin. Amen? Sige po. Okay. Wait lang. Ito po ay nagsisimula through desire. Sabi mo nga, desire. Ang desire na gusto nyo na bang makalaya sa kahirapan? Taas ang kamay! Makalaya sa utang! Makalaya sa kahirapan! Ayoko na! Yan. Sino dito yung may desire na yumaman? Diba? Desire na magkaroon ng bahay, lupa, mansyon, mga kotse, negosyo. Diba? That's our desire. Nagsisimula siya sa desire. And this morning, i-desire muna natin si Lord. I-desire muna natin na, Lord, maranasan ko pa yung kakompletohan ng ginawa mo sa cross. Na namatay ka sa cross. Namatay ka sa cross, inilibing, muling nabuhay para sa akin. At yung dugo mong itinigis dun sa cross, Lord, may kasamang mga pangako. Yung pangakong yun, tubusin hindi lang ako. Tubusin ako mula sa kasalanan. Tubusin mula sa kahirapan. Tubusin mula sa kaguluhan. Tubusin mula sa putik, sa karumihan. Yun ang nagagawa ng cross. And this morning, i-desire mo na, Lord, gusto ko nang makalaya mula doon. I want breakthrough, Lord. Pero bago yon, Lord, ito yung mga kasalanan. Ito, Panginoon, yung nasa pamilya namin. Lord, ito, laging may mga ganito, may pagkaguluhan. Ilatag muna natin lahat sa Lord. Excited ba kayo? This morning, God wants to pour out His breakthrough, pero unahin natin to give and surrender. Amen? Thank you, Lord. Sige po, number two. Breakthrough in our finances. Yan. Sino dito yung gusto ng breakthrough in our finances? Lahat parang pag nagla-life group nga po kami sa Siko,
Parang may mami na nagsabi, Pastora, di ba lagi naman natin talagang isipin ay yung budget? Sabi, oo nga naman. So, napaka-ano po yan, napaka-normal, no? Pero alam niyo po, may bagong normal na ipapakilala sa atin ang Diyos ngayong umaga. Excited po ba kayo? Amen. So, sabi po dito, kalooban ng Diyos na pagpalain tayo. Kalooban ng Diyos na pagyamanin tayo. Amen? Hindi kalooban ng Diyos na maghirap ka. Amen? Hindi kalooban ng Diyos na puro tayo utang. Amen? Sabi po dito, sa number 2, breakthrough in our finances, ang tanong lang ay, para saan ba ang breakthrough pag nakuha mo? Yan. Pag ba nagka-breakthrough ka, halimbawa, si Charles, dito ka, bigyan kita ng 100 million ngayon. Bigyan ka ng Lord ng 100 million. Anong gagawin mo? Ano wawawi? Anong gagawin mo sa 100 million? Pambili po ng okay. Ano po, pang business po. Okay. Kung may 3 kang bagay na paggagastusan, ano yun? 1, 2, 3, go. Business po for expenses at saka po, hindi ko po alam yung isa, luho po. Sige. Ikaw, JM, ito mangyayari din to at ito architect. Yan. 3, bibigyan ka ng Lord ng 100 million. Anong gagawin mo? 3 po. Una po ay tithes, tapos balik po sa nagpaaral and invest po. Okay. Tithes, invest sa nagpaaral. Tithes, investment, and ibabalik sa nagpaaral. Ano pa? Yung kasal daw pa, pang-4. Anthony! Bigyan ka ng Lord ng, parang kulang ang 100 million. 200 million! Anong gagawin mo? 3 bagay na gagawin mo. Magbi-business po ako, tapos, hindi po, tsaka Mustang, yeah. Tapos bahay po. Bahay. Business, Mustang, kotse po yun, at saka business. Tama ba? Bahay. Okay. Alam niyo po ba, sino po dito may kilala na nanalo sa loto? Kung hindi man lahat, majority po ng nanalo sa loto ay mas naghirap pa after nilang maubos yung napalalunan. Hindi man lahat, pero majority. Marami pong nanalo sa loto, yun nga, scatter. Kung ngayon, ikaw scatter, yan, pusoy dos. Pag nanalo ka sa loto, ano na? Vegas. Yan. Doon na tayo sa casino. Chips, gano'n na. Diba? Kung dati, wala ka pang pera, motor, bike, okay na dito. Nung nanalo sa loto, ano nang gagawin? Kotse. 4 na kotse, 5 kotse, 10 kotse. Mas marami akong kotse kaysa sa'yo. Ayan na, ang yabang na. Diba? Nung wala ka pang pera, pag naglalakad ka sa kalsada, may nakita kang manlilimos, bibigyan mo 5, 10, 20. Nung yumamang ka, nakita mo yung manlilimos, mga tamad kasi sa buhay. Ang sipag mo naman. Mga hindi marunong magtrabaho. Kumbaga ka na, yumabang ka na. Ano pong point? Sheila, maganda ako dyan, ha? Ano pong point? Ang ating yaman, ang ating breakthrough, dapat ay may purpose. Dapat alam mo kung saan ang pupuntahan. Dapat alam mo, hindi mo pa nakukuha, ngayon pa lang, nire-ready na ng Lord ang puso mo para pagdating ng breakthrough na yon, ng yaman na yon, hindi ka magyayabang. Amen? Sabi po dito, sa Titus 3:14, ano bang purpose? Ano bang purpose ng breakthrough? Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang para matulungan ang pangangailangan. Alam niyo po, kaya ko tinanong sila, makikita niyo po sa mga sagot, may pagtulong ba? Okay lang yun. Bata pa naman. Okay. Pero gusto ng Lord, bago mo matanggap yung breakthrough,
nasa puso mo na turuan at na tinuruan ka na ng Lord na yung matatanggap mong breakthrough hindi pang sarili lang. Hindi limitado sa kung ano mo lang, sa anong pamilya mo lang. Alam niyo po, meron pong mayaman sa Lokban. Mag-asawa po yon. And siguro po meron na silang 4 ata na poultry or 5. Sobrang dami na po. And meron po silang napakagandang bahay sa isang subdivision sa Lokban. And ito po mag-asawang ito, yung kanila pong mga tauhan, ang dami, as in ang dami, community na. Alam po nila na yung yaman nila, hindi hanggang sa kanila lang. Alam niyo po ang ginawa nila? Yung mga community ng mga trabahador nila, pinapapuntahan nila sa JA1 Church. Dahil sobrang dami, para na pong may isang outreach ng puro lalaki at mga asawa na every Sunday ng hapon pinupuntahan at may service doon. Hindi lang po yun. Ginamit nila yung pera nila para makapag-share dun sa mga tauhan nila. Hindi lang din po yun. Alam niyo po, meron po silang, after nila mapaaralan yung mga anak nila, after na magandang bahay, ganyan, nagkaroon po sila ng ilang mga scholar. At yung scholar nila, hindi lang basta engineer, hindi lang basta accountancy. Alam niyo po, ang mga scholar nila, doktor. Wala ka nang isipin. Gusto mo magdoktor? Sige, sagot ko. Libro, tuition, pati baon mo, allowance mo, pamasahe mo, sagot ko. Akong bahala sa'yo. Mag-aral ka lang, magtapos ka lang. Hindi lang po 1, 2. Alam niyo po si Pastora Rose Ann, nakita po nung negosyante na yun, nagpapakanta sa una. Sabi, Ate Rose Ann, balita ko ikaw ay gusto mag-exam ng accountancy. Ay, oo nga po, ganito, ganyan. Kaya lang yung kapatid ko, pangatlong try na, 2 beses bumagsak. So yung pangatlong yun, crucial. Alam niyo po, sabi niya, magkano gagastusin? Magkano? Mag-inquire ka, punta kang Manila. Sabi, ano po, basta pumunta ka na ngayong week, ganyan. Magkano? Mami, labasi ang cheque. Chenekehan? Alam niyo po, pumunta ang kapatid ko sa Maynila, kinompute, ganyan. Ito po ang magagastos. Idagdag mo allowance mo. Idagdag mo, magkano magagastos mo. Ang libro mo, nandyan na. Sinulat, cheque. Awan ko po kung magkano, parang kasama yung tuition, yung ano sa review for 6 months, everything. Every week. Or every twice a month may check ang kapatid kong pinapaanuhan niya. Grabe, no? Hindi ko po inaano dito. Oo, blessing yung na-receive ng mga taong pinaaral. Pero imagine mo, if the Lord has blessed you, and meron kang kapasidad na i-bless ang ibang tao, na hindi mo lang papaaralan yung mga anak mo, pero kaya mo ding magpaaral ng iba para sa glory ng Lord. Hindi mo lang papatayuan ng bahay yung sarili mo, pero kaya mo ding mag-provide para sa iba with the notion na sama kayo sa church. Grabe, ano? Alam niyo po, yung mag-asawa na yun hanggang ngayon, sobrang blessed nila, but at the same time, they are also blessing other people. Ito po ang point dito. Gusto ng Lord na kapag natanggap natin yung blessing, alam mo ang purpose. Alam niyo po, grabe po, merong mga alam niyo po paano nabuo ang mega church? Merong mga taong nagbigay na alam nila ang purpose ng yaman nila. That their money, the blessing, the breakthrough is for the kingdom of the Lord. Hindi lang to para sa akin, para bless ako, para maganda sa sakyan ko, para meron akong Hermes. Hindi lang po ganon. The blessing and the breakthrough, nagbibigay ng Lord, gusto ng Lord sa taong mapapagkatiwalaan niya at alam ang purpose ng kingdom ng Lord. Amen? Naniniwala ako may makikita ang Lord na ganon dito. Na ang puso para sa kingdom ng Lord. Amen? Amen. So ano pa po? Para po ma-experience natin ang ating breakthrough in our finances, kailangan may baguhin ka sa iyong mindset. Sabi mo, mindset. Alam niyo po yung mindset na namatay akong mahirap. Pinanganak akong mahirap, mamamatay na din akong mahirap. Alam niyo po yung mindset na yun. Narinig niyo na po yun? Di ba po? Alam niyo po ba na hindi yun ang will ng Lord sa buhay natin? Sabi po ng Lord, ang kanyang plano sa atin ay to prosper us. Sabi mo nga, prosper. Pagyamanin. Hindi will ng Lord na mabuhay ka sa utang. Hindi will ng Lord na mabuhay ka na mahirap habang buhay. Hindi din gusto ng Lord na masanay ka na every month na problema ka ng pambayad sa kuryente.
Hindi will ng Lord na every month mamamroblema ka sa pambayad sa gastusin. Na wala ka, Lord, wala akong pera. Alam niyo po, lagi ko sila sabi kay Pastor, huwag ka na nga magsabing walang pera. Alisin sa bibig ang salitang wala. Yan, sabi mo, walang word na wala. Diba? Alisin sa bokabularyo ang salitang wala. Ay, pag pinabili ka, naku, wala po. Abay, gawin ang paraan. Paano pag sinabi, Mama, pang tuition. Ay, anak, paparating pa lang. Mag-pray ka. Mama, pang bayad daw sa ganyan. Ay, anak, malapit na. Pero wag na huwag mo sasabihin, wala lang pera, hihingi ka na naman. Alisin natin sa bukang bibig natin ang salitang wala. Laging meron. Laging meron. Amen? So sabi po dito, ano nga yung... Okay. Sabi po dito, ayaw ng Lord na mamuhay ka sa kulang. Ayaw ng Lord na mamuhay ka sa wala. Dahil ito ay oppression ng kakulangan o ito ay pang-aapi ng kakulangan. And that's not the purpose of the Lord. Alam niyo po yung story ng prodigal of the son. Ano yung prodigal son? Yan. Prodigal son. Alam niyo po yun? Taas ang kamay. Nang may alam. Yan. Taas ang kamay ng prodigal. Yan. Wala namang prodigal dito. Praise God. Alam niyo po yung kwento? Nagbinata, nailaman na pwede niya nang kunin yung kanyang mana, kinuha niya. Pagkakuha ng kalahati ng yaman, yun parang one day millionaire. Pumunta, nag-casino, nag-bar, nag-shopping ng kotse, winaldas ang pera. Nung maubos ang pera, ano nangyari? Namasukan, naging alipin, kumain ng kanin ng baboy. And then, nagkaroon po siya ng realization. Basahin nga po natin sa Luke 15:17. Sabi doon, subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Nagkaroon siya ng realization. Sabi niya, may sapat at lumalabis ang pagkain ng mga alipin ng aking ama, mga lingkod ng aking ama. Ano nga po ulit? May sapat at labis. Ito po ang nangyayari sa kingdom ng Lord. The moment tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior, the moment na tinubos ng dugo ni Jesus lahat ng kadena para hindi mo maranasan ang breakthrough, alam niyo po sa kingdom ng Lord, may sapat at labis. Amen. Alam niyo po, nung ako, sabi ko, Lord, kailan mo nga ba kami pinagkulang? Inaalala ko po nitong mga nakaraang months, Lord, kailan ko naranasan na wala ako, na kulang? Alam niyo po, never. Simula nung pinaunawa sa amin ng Lord na mag-asawa, alam niyo po, hindi ko maalala kailan kami nagkulang. Kailan kami nawalan na halos walang ng napuputulan po kami talaga kasi nalilimutan namin magbayad. Yung po talaga ang reason. Minsan na lang, nasa Batangas kami, naputulan na pala kami kasi nalimutan po namin na deadline pala. Pero alam niyo po, sa totoo lang, never po kami nakaranas na pinutulang kami dahil wala kaming pambayad. Bakit? Sabi sa kingdom ng Lord, may sapat at lumalabis pa. If we are living sa kingdom ng Lord and ginagawa mo yung gusto ng Lord sa buhay mo, lumalakad ka sa purpose niya, alam niyo po, may sapat at lumalabis pa. Naniniwala po kayo doon? Alisin po natin sa isip na hindi ako naman ay sadya namang problema ang pera. Hindi will ng Lord na ang mga naglilingkod sa Kanya ay may problema sa pera. Amen? Hindi plano ng Lord na nandiyan ka, nakilala mo siya, tinanggap mo siya, minahal mo siya. Hindi niya plano na hindi ka makapag-church dahil wala kang pamasahe. Hindi po yun ang plano ng Lord. God's plan is to prosper us and not to harm us. And sabi po dito, ang standard ng Lord ay may sapat at lumalabis pa. Pero ito, here's the good news ito ay para lang sa mga servant. Sa mga servant, sabi dito, mga lingkod ng aking ama, may sapat at lumalabis pa. Paano pa kaya ang anak ng Diyos?
Gets nyo? Gets nyo? Palakpakan nyo na nakaka-gets. Palakpak. Gets nyo ba? Ganito po yan. Meron po kaming hinahire ni pastor na naglilinis ng bahay sa amin minsan. And then, may mga gamit po kami or may mga something na hindi na namin kailangan or posibleng napatabi na. Lumapit po sa akin yung babae. Sabi, ay, ate, pwede bang ganyan? Nahihiya siya. Gusto niya nang hingin yung mga ibang hindi na ginagamit. Sabi ko, sige po, walang problema. Tapos naghanap ako ng mga damit, tapos binigay ko din doon sa anak. Ganun po kapag servant, diba? Nahihiya pang humingi. Parang sa prayer, paano ba tayo mag-pray? Parang servant, Lord, ako naman po'y naglilingkod. Lord, alam ko kayo nagkamali. Pasensya na, Lord. Pero pwede po bang Pwede po ba, Lord, pengi naman tuition? Ganun po ba tayo? Like a servant na nahihiya pa. Another illustration. Alam niyo po si Sky, ay, ang anak ko maganda. Alam niyo po, ang anak ko po, binili po yan ng food, baon sa school. Tapos binili ko rin po, bumili po ako ng tender juicy, ng Pure Foods corned beef, yung malaki. Favorite po niya yon at gusto ko din po yon. Tapos, dumating po sila mga bata sa labas. Di nagpunta po mga youth, nagpunta po ako sa labas. Hindi ko alam, niluto na pala ni Sky ang tender, ang Pure Foods na corned beef. And then, inubos niya pala lahat. Ubos ng batang maganda lahat. At pagpasok ko sa loob, amoy na amoy ko yung corned beef. Nak, where's the corned beef? Oops, sorry. I ate it all. I'm sorry, Mom. Anong magagawa? May magagawa pag ako. Anak hindi na kailangan magpaalam. Anak may karapatan. Diba? Anak kahit buksan yung pull-in namin ng grocery, hindi niya Mom, can I eat just a little one, please? Hindi Anak Kita niyo po yung difference? If you know that you are the daughter and the son of the Lord, alam mo yung karapatan mo sa ipinangako ng Lord. Hindi lang basta sapat at lumalabis, sobra-sobra pa ang labis na kayang ibigay ng Lord. Bakit? Anak tayo ng Lord. Palakpakan nga po natin ang Lord. We are the son and the children of the Lord. At iba ang pangako sa anak. Iba ang pabor ng anak. Kahit pagbalik-balik ta rin, iba ang pabor kay Sky. Dahil anak ko siya. At iba dun sa kausap namin na maglilinis ng bahay. Ibang-iba. Kaya this morning, gusto ng Lord na ipamulat sa isip natin that you are the son and the daughter of the Lord at hindi mo deserve na maghirap. Hindi mo deserve na mamuhay na konti na lang kulang, sakto lang, hindi sapat-sapat at labis-labis ang buhay na gusto at pinaplano ng Lord sa atin. Yun ang breakthrough na gustong iparanas ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Grabe po ang pangako ng Lord. Next po. Sabi dito, yan. Wala na. Ayan. Sabi dito, God is bringing us to the supernatural breakthrough na hindi mo pa nararanasan dati. Alam niyo po, this year we declared supernatural and this coming 2025, expect na may mararanasan ka supernatural breakthrough that you have never experienced before. Amen. Alam niyo po, gabi-gabi nagpe-pray po kami, ang mga leaders, and lagi pong may mga pumapasok na prayer request. Mga prayer request for healing, prayer request for entrance exam, licensure exam, pagpasa sa mga ganito, ganyan. And alam niyo po, grabe ang Lord sa pagsagot ng mga prayers. Amen? Meron po ba dito na answered prayer na? Diba? Marami dito na answered prayer na at marami pang i-answer ang prayer ng Lord. Bakit? Sabi dito, hindi mo pa nararanasan, mararanasan mo. So expect the year 2025, meron kang breakthrough na mararanasan na hindi mo pa nararanasan. Grabe, ano? So Lord, nakaranas na kaming bigyan ng kotse. So Lord, meron pa akong isa pang mararanasan na iba pa. Lord, naranasan ko nang may magbigay sa akin ng ganito. So Lord, mas higit pa. Hindi mo pa nararanasan. Bakit? Anak ka ng Diyos.
We are the sons and daughters of the Lord. And yun po ang buhay na iplinano ng Lord sa atin. Sabi po dito, gusto din po i-break ng Lord na, meron po ba dito nag-e-enjoy sa kahirapan? Enjoy? Sino dito yung tanggap niya ng mahirap siya? Sino dito yung nag-aaral kasi ayoko na maging mahirap? Ayoko ng kulang. Yan. Alam niyo po ba, babalik lang ako ng konti, nung bumaba si Jesus dito sa lupa, ano po ba siya? Saan siya pinanganak? Yan. Total Pasko naman. Saan siya pinanganak? Sabsaban. Tanungin niyo si Sky, manger. Sabsaban. Okay. Pinanganak siya sa sabsaban. Bakit si Jesus pinanganak na mahirap? Palagay niyo po. Pwede namang si Jesus ay pinanganak na hari. Tas ililigtas pa rin niya tayo. It's the same. Kaya niya pa rin gawin. Pero bakit kailangan siyang mamatay na, kailangan siyang bumaba dito na mahirap? Sabi po doon, sabi po dito, yung next. Isa pa. Sabi po dito, you will be enriched in every way so that you can be generous in every, okay, hindi pala yun. Mali. Sabi po dito sa, okay, wala pala dyan. Sabi po dito sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, kahit mayaman siya, yet for your sake, kahit mayaman siya, pero para sa iyo at para sa akin, ay bumaba siya dito, naging mahirap siya, para magkaroon ka ng mayamang buhay. Ibig sabihin, there's a purpose why Jesus Christ was born poor. Kasi kailangan may mag-exchange. Kailangan mag-exchange yung hirap natin, i-exchange natin kay Jesus. The reason why Jesus came here on earth poor, para hindi na tayo maghirap. Yung po ay sabi sa word ng Lord. So kapag ikaw feeling mo ang hirap-hirap ng buhay, pwede mo itong sabihin itong 2 Corinthians 8:9. Sabi mo, Lord, pumunta ka dito mahirap para hindi ako maghirap. Lord, pumunta ka dito para kunin yung kahirapan na to. Lord, di ko tinatanggap tong kahirapan ng buhay. Kasi binayaran mo to eh. So kapag nararanasan mo yung hirap ng buhay, pag nararanasan mo na parang baon na baon ka, alam mo kapatid, sabihin mo, Lord, bayad na to. Bumaba ka sa cross, binayaran mo to, hindi ako mamumuhay sa ganito. Bakit? Bayad. So God's purpose for us is really to have a breakthrough life. To have an abundant, a blessed life. Kasi lahat nung nararanasan natin, bayad po yan. And gusto ng Lord, palagi, alam mo yung purpose kung bakit ka nagbe-breakthrough. Amen? Alam niyo po, kung meron man akong testimony na tuwan-tuwa at lagi ko pong gustong i-share. Ito po yung testimony ng aking parents. Dahil nga, alam nyo naman, mukha lang po akong mayaman. Ukay. Hindi, joke lang. Kami po yung anim na magkakapatid. Para po sa bago, dahil feeling ko may mga bago. Maraming mga bago na. Kami po yung anim na magkakapatid. Ang tatay ko po dati ay magandang trabaho sa Manila. Anthony, yung makabagbag damdaming. Hindi, joke lang. Yung light lang. Wait lang po. Ang aming pong pamilya ay okay nung una. Kasi ang work po ng tatay ko sa airport. Tapos napunta po siya sa isang magandang industry. Kaya lang, bigla po nagsara yung company and ang napundar lang po nila, isang maliit na lupa at isang tricycle. Tapos, 6 kami magkakapatid. Ang tatay ko po ay tricycle driver. Pero ang magulang ko po ay napaka-generous. Alam niyo yung isusubo na sa amin, ibibigay pa sa iba. Hahatiin pa. Alam niyo po yung magulang namin, grabeng, kapag may blessing, they know that they have to give for the kingdom of the Lord. They know the purpose ng kanilang mga breakthrough, ng mga pagpapala nila. Kahit po ang hirap-hirap ng buhay namin, puro utang, GSIS, Pag-ibig, SS, lagi pong puno ng utang ang
sweldo ng nanay ko. At ang tatay ko po tricycle driver. Hanggang naging pastor na po ang tatay ko. And you know, for the longest time, simula bata ako, hanggang ako ay mag-high school, mag-college, ang hirap-hirap ng buhay. 6 kami nagpapaaral sa private school, ang baon. Alam niyo po, hindi alam ng nanay ko paano kami napagtapos. 5 magkakapatid. Tapos na po kami. And nung bata pa kami, nanganganap lang kami. Sabi ko nga sa mga youth namin, alam niyo, hindi ako sanay sumakay sa kotse. One time, sa isang kalsada, sobrang lakas ng ulan, dumaan yung pastor na bisita ng church namin. Alam niyo, dahil kilala kami, pinasakay kami. Alam niyo po yung upuan, tas di ba yung sahig ng kotse? Alam niyo po yun. Alam niyo po, pag upo ko sa upuan, nakataas lang ang paa ko. Dahil ayokong mabasa yung kotse. Ganun po ako kabano. Ganun po ako kahirap na hindi ko alam na pwede palang apakan yung kotse. Yeah, di ba? So, ano pa, sobrang hirap namin. Nagpapak po ako ng uling. Ay, hindi halata. Nagpapak po kami ng uling. Magkano? 250 pag isang sako, babayaran ako 250 pag napak ko yon. And hindi ko siya tinitingnan na ang hirap naman namin, kawawa. Hindi. Kasi we are in a church. Noong time na yun, hindi. Ano lang to, sige lang. Okay lang to. And you know, nagbenta kami ng laing. Kami magkakapatid. Tapos yung kapatid ko, may dala yung, alam niyo po yung may nakikita kayo may gulay sa ganon? Ganon po ang kapatid ko dati, si Pastora Rose Ann. And alam niyo po, lahat na ng pwedeng ibenta, binenta ng kapatid ko. Wag lang laman loob. Yung mga kumbaga, business. Kasi sobrang hirap ng buhay, sobrang daming utang, sobrang and isabay pa yung mga sinasabi ng mga kapitbahay na yan, mga babubuntis yan na maaga, mga church, mga busong. Di po ba may mga ganon? And you know, ang magulang ko po, walang tigil, lumalapit, lumalakad, nagpapaayos sa Lord. Humihingi ng tawad. Pag may na-realize nila, kasalanan pala yung ginawa nila na gustong ipa-abort yung kapatid kong isa, si Aaron. Nagtataka sila, bakit si Aaron napaka-rebellious? Bakit si Aaron ang layo ng loob sa magulang ko? Nagtataka sila si Aaron, bakit ang hirap-hirap i-reach out? And you know, the Lord revealed to them, kasi gusto nyo yung ipalaglag dati. Ihingi nyo yan ng tawad. And you know, when my parents ask for forgiveness sa Lord, and hiningi din nila tawad sa kapatid ko, patawarin mo kami anak, ito yung nangyari, ito yung ganto ganyan. Alam niyo po, nagkaroon ng breakthrough sa relationship. Hindi lang nila sa relationship ng pamilya namin. Naging close kami, nagkapatawaran kami, nagkaroon kami ng pagtanggap sa isa't isa. Sometimes God is revealing to you ano yung mga kailangan mo ihingi ng tawad. And you know, nakagraduate po kami. Cut the story short, nakagraduate kami lahat. Dati pangarap lang namin yung kotse, diba? Alam niyo po ngayon, kami magkakapatid, tigigisa po kami ng sasakyan. Isa na lang po yung bunso kasi hindi pa siya graduate. Tigigisa po kaming sasakyan. Wala kaming parking sa maliit naming bahay. Grabe, no? And more than that, alam niyo po yung parents ko na sobrang bait at laging lumalapit sa Lord, nagpapayo sa Lord. Alam niyo po, 2 beses na silang galing US. Parehong tigisang buwan. And alam niyo po ang gastos pagpupunta ng abroad? Hindi po biro. Ang gastos ng isang punta sa US na 1 buwan, milyon. At sa lahat ng napuntahan ng magulang ko, sa lahat ng inikutan nila sa US, milyon. But you know, the blessing, the breakthrough of the Lord, dun sa 2 trip na yon, wala silang binayaran. Ni pisong duling, ni 5 duling. Wala silang inilabas sa ticket, sa pamasahe, sa tinirhan, wala. Sila pa yung tumanggap ng blessing. Why? Because there's a breakthrough that they have experienced from the Lord. At grabe, kung ibalik naman din nila. And naniniwala po ako, meron dito ang Lord na gustong pagkatiwalaan ng breakthrough na yun. Meron sa atin na makakaranas tong breakthrough na yun. But first, gusto na Lord, anak, ano yung mga humahadlang sa breakthrough? Ano yung mga bagay na reason kung bakit naka-chain pa rin, nakatanikalaw ka pa rin sa kahirapan, sa utang, sa kaguluhan, sa kawalan ng kapayapaan? Ano yun? And you know, ask the Lord, Lord, reveal to me. May nagawa ba ang mga pamilya ko, ang angkan ko?
May nagawa ba? May nabitiwan bang salita na hindi maganda ang magulang ko sa aking kapatid o sa akin na posibleng ngayon nagkakaroon ng epekto? Ihingi mo ng tawad yun sa Lord. Ask for the blood of Jesus na linisin, ayusin, alisin lahat ng mga kailangan nating ihingi ng tawad. Dahil dun lang po, yun lang po talaga. The blood of Jesus is the only way para matubos at makuha natin yung breakthrough na hinihingi natin. Hallelujah, Jesus. Can we just bow our heads and close our eyes? And pwede po bang i-worship lang natin muna ang Lord? Awitin lang po natin itong kanta na to. And as you bow your head, as you sing this song, hayaan mo na pasalamatan mo lang ang Lord. Kasi gusto ng Lord, kaya ka nandito, gusto ng Lord magka-breakthrough ka. And you are here because the Lord, ayaw ng Lord na nahihirapan ka na sa ganyang sitwasyon. So let's just worship Him. Hallelujah, Jesus. To the Lord. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus, dapat ka ng tunay. Wala na makapapantay. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus. Sige, awitin mo lang to sa Lord. Sabihin mo lang sa Lord, walang makakapantay. Grabe ang pag-ibig mo. Sabihin lang natin sa Lord, walang makakapantay. Wala nang makakapantay sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus, dapat ka ng tunay. Makapapantay sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus, dapat ka ng tunay. Hallelujah. Kung gusto mo lang, this is para lang po sa may mga gusto. Just bow your head. Just bow your head and close your eyes. Kung gusto mo lang makaranas ng supernatural breakthrough, kung gusto mo lang, right now, the Lord is asking us na ihingi ng tawad anumang kasalanan, anumang mga uri ng kasalanan na nagawa natin, nagawa ng magulang natin, ng angkan natin, or even tayo personally. If there are things that the Lord is asking you, telling you to ask for forgiveness, ibigay mo lahat sa Lord. Ihingi mo ng tawad. Kung sa pamilya mo, merong mahilig magbitaw ng mga sumpa, kung sa pamilya mo, merong mga lumalapit sa occultism practices, mga lumalapit sa albularyo, mangkukulam, kung sa pamilya mo, merong napunta, nagpapagamot na kung ano-ano, yun ang ihingi mo yan ng tawad. Or kung mismo sa pamilya mo, may nagpa-practice nun, may manggagamot. Those are one of the seeds. Why?
hindi ka maka-breakthrough. Or if you have idolatry, kung meron kang sinasampa sa bahay mo, ihingi mo yan ng tawad. Because God is a jealous God. If there are things na gusto ng Lord, na hinihingi sa'yo, nire-reveal sa'yo, come on, just ask for forgiveness. If there are sexual sins that you have committed, or ang papa mo, ang mama mo, even your lolos and lolas naka-experience ng ganon, ihingi mo yan ng tawad. Sabi mo sa Lord, Lord, patawarin niyo po ako, patawarin mo ang pamilya ko, Panginoon. Patawarin mo kami, God. If there are other things that the Lord is asking you, ano pa yung mga kasalanan na yon? Ihingi mo ng tawad sa Lord. This is between you and the Lord. Come on. Huwag kang papayag. Nalalabas ka ng church na to na hindi mo natanggap yung gustong ibigay ng Lord na breakthrough. Dahil hindi ka naghingi ng sorry. Hindi mo hiningi ang dugo niya na linisin ang bawat kasalanan na commit mo at ng pamilya mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Meron dito sa pamilya mo, something happened. There's a sexual sin that's going on in your family. You know, ihingi mo yun ng tawad. Ihingi mo yun ng tawad. Meron dito yung family mo, manggagamot, ihingi mo yun ng tawad sa Lord. Ihingi mo ng tawad yan. Meron din dito, you've tried practicing mga rituals. Ask for forgiveness. Those are things na hinihingi sa'yo ng Lord. Meron dito, on your sexuality, you know na kailangan mo yung ihingi ng tawad sa Lord. The Lord loves you. Pero hindi ibig sabihin na ibababa ng Lord ang standard niya sa kabanalan. And your sexuality is what God made it to be. Ihingi mo ng tawad sa Lord yan. The Holy Spirit is revealing things. Ano pa yung kailangan mong ihingi ng tawad sa Kanya? Posibleng sa family mo, merong rape na naganap, merong mga iba pang malalalim or matinding kasalanan, may mga nagbitaw ng curses against others and bumalik sa inyo, sa pamilya mo. Pansin mo lahat ng pamilya mo may sakit, may cancer, may diabetes. You know, God wants to put end to that curse. Ihingi mo ng tawad yan sa Lord. There are things, meron dito, deboto kayo. Deboto kayo sa isang santo. You know, sabi ng Lord, I am a jealous God. At kung meron kang sasabihin, ako lang. Kaya hindi mo pansin kung ano man yung nandun sa santo na yun, nararanasan din ng family mo. If it's kahirapan, nararanasan din yan ng family mo, but walang breakthrough. You know, ihingi mo yun ng tawad sa Lord. God wants you to ask forgiveness. Gusto ng Lord, magka-breakthrough ka, lumaya ka, pagpalain ka niya ng more than pa sa sapat, more than pa sa higit at labis. But God wants to ask you, anak, ihingi mo ng tawad yan. Hindi sa akin galing yan. Hindi ako nalulugod dyan. Let's ask for forgiveness. Come on. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami ang aming angkan. Kung mayroon man kaming nagawa, kung mayroon man, Panginoon, nagawa, nasabi, Lord God, na nakakasakit at naging dahilan para kami, Panginoon, ay dapuan ng sumpa. Panginoon, ito inihihingi namin ng tawad.
At sa dugo mo, Panginoon, na dumaloy sa krus, right now, Lord, kiniklaim namin ang kalinisan, kiniklaim namin, Lord God, ang kalayaan sa lahat, Panginoon, ng aming hinihingi ng tawad, Lord. And we declare, Lord God, that everyone here na humingi, Panginoon, ng kapatawaran ay malaya na. Malaya na kami, Panginoon. And there's no hold against us, Panginoon, from those things because we are free. Those you have set free are free indeed in Jesus' name. Hallelujah. You know, if you're ready to receive the breakthrough, kung ready ka lang, just stand up. If you are ready, kung ready ka na i-receive that this coming year, Lord, sabi mo, you will give me breakthrough na hindi ko pa nararanasan before. Pwede ba itaas mo lang ang kamay mo sa Lord? Let's just raise our hands. Let's just lift our hands. Lord, lahat ng aming kamay ay nakataas. At naniniwala kami, Panginoon, sa pangako mo. Lord, it is your promise to prosper us and not to harm us. To give us hope and a future. Lord, pangako mo din na ang bawat isa, Panginoon, ay pagpapalain mo ng higit-higit sa sapat at higit sa labis, Panginoon. Labis-labis na pagpapala. But kasabay nun, Lord, alam namin ang purpose ng pagpapala at breakthrough mo. Kasabay nun, Lord God, kami, Panginoon, na nakataas ang kamay. Lord, we are willing. We are willing, Lord, na magbigay. We are willing, Lord God, na ibigay ang para sa kingdom mo, para sa purpose mo. Ang pagpapala, Lord God, na ibibigay mo hindi lang para sa amin, kundi para sa mga tao, Lord God, na dadali mo sa amin na nangangailangan. Lord, ang bawat isa na nakataas ang kamay, nagdedeklara kami, Panginoon, ay malaya na sa anumang sumpa ng kaaway. Sige, sabihin mo anumang curse na yan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng kawalan, sumpa ng utang, sumpa ng sakit, karamdaman kami malaya na. At ang tinatanggap namin ngayon ay ang bukas na langit, bukas na pagpapala, bumubuhos at rumalagas sa hindi mabilang, Panginoon, na grabing financial blessing. Right now, we receive in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, we receive that. Salamat, Panginoon. At hayaan mo, Lord, sa mga darating na araw, mas grabing breakthroughs upon breakthroughs, upon breakthroughs, Lord God, we will experience in your name, Jesus. And we will give you glory alone. In Jesus' name, this we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord.